Napansin mo ba? Kahit alam mong ikaw ang mali, hindi ka pa rin marunong mag-sorry. Kahit mahal mo yung tao, mas pinipili mong manahimik kaysa magpakumbaba. Hindi dahil matigas ka. Hindi dahil wala kang pakialam. Kundi dahil may isang bagay na tahimik na kumokontrol sa'yo. Pride. Isang bagay na akala mo nagbibigay sa'yo ng lakas. Pero sa totoo lang, unti-unti nitong sinisira ang relasyon mo, desisyon mo, at pati sarili mo. Sa video na to, aalamin natin ang tunay na psychology sa likod ng pride. Kung bakit hirap kang umamin ng mali, kung bakit mas pinipili mong masaktan kaysa magpakumbaba, at kung paano ka nito dahan-dahang pinipigilan maging masaya. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang tahimik na sumisira sa relasyon mo. May mga relasyon na hindi naman biglang nasisira. Walang third party. Walang malaking kasalanan. Pero unti-unti, parang may nawawala. Hanggang sa isang araw hindi na lang kayo pareho tulad ng dati. Minsan, nagsisimula lang ito sa simpleng hindi pagkakaintindihan. Isang maling salita. Isang hindi agad na sagot na chat. Isang tampo na hindi naayos. At imbes na pag-usapan, pinipili mong manahimik. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ayaw mong maunang magpakumbaba. Dito, pumapasok ang pride. Sa psychology, ang pride ay isang defense mechanism. Pinoprotektahan ka nito sa pakiramdam na mahina ka, mali ka, o baka hindi ka na mahalaga. Kaya imbes na umamin, pinipili mong i-justify ang sarili mo. Imbes na makinig, naghahanap ka ng dahilan para maging tama. Sa umpisa, parang maliit lang. Iniisip mo, lilipas din to. Pero habang tumatagal, naiipon ang mga hindi nasabing sorry, ang mga hindi na ipaliwanag na side, at ang mga emosyon na pinili mong itago, hanggang sa unti-unti nagiging distansya. Hindi na kayo nag-uusap tulad ng dati. Hindi na kayo nag-aaway pero hindi na rin kayo nagkakaintindihan. At ang masakit, pareho kayong naghihintay kung sino ang unang lalapit. Pero walang gumagalaw dahil pareho kayong may pride. Ang totoo, hindi naman pride ang kalaban mo. Takot ito. Takot na baka kapag ikaw ang nauna, ikaw ang masaktan. Takot na baka hindi ka maintindihan. Takot na baka hindi ka piliin. Pero habang pinipili mong protektahan ang ego mo, unti-unti namang nawawala ang connection nyo. At bago mo pa mapansin, tapos na. 2. Bakit mas pinipili mong masaktan kaysa magpakumbaba? May mga pagkakataon na alam mo sa sarili mong kaya mo namang ayusin ang lahat. Isang sorry lang, isang paglapit lang, isang pag-amin na nagkamali ka, pero hindi mo ginagawa. Hindi dahil hindi mo kaya, kundi dahil ayaw mong maramdaman na ikaw ang mas mababa. Sa psychology, ang pride ay malalim na konektado sa self-image mo. Gusto mong makita ang sarili mo bilang matatag, may kontrol at hindi madaling matalo. Kaya kapag nasa sitwasyon ka na kailangan mong magpakumbaba, parang may bahagi sa'yo na tumututol. Dahil para sa'yo, ang pagyuko ay parang pagkatalo. Kaya kahit nasasaktan ka na, pinipili mong tiisin. Kahit gusto mong ayusin, pinipigilan mo ang sarili mo. Pinapaniwala mo ang sarili mo na mas okay nang ikaw ang magdusa kaysa ilagay ang sarili mo sa posisyon na pwedeng tanggihan o maliitin. Pero ang totoo, hindi ito lakas. Isa itong tahimik na takot. Takot na baka kapag nagpakumbaba ka, hindi ito pahalagahan. Takot na baka kapag nag-open ka, hindi ka maintindihan. Takot na baka sa huli, ikaw lang ang masaktan. Kaya mas pinipili mong manatiling tahimik. Mas pinipili mong masaktan sa loob kaysa ipakita ang kahinaan mo sa labas. Ang problema, habang pinoprotektahan mo ang ego mo, mas lalo mong pinapahaba ang sakit. Hindi ito nawawala. Naiipon lang ito sa bawat araw na pinipili mong hindi magsalita, hindi umamin, at hindi magpatawad. Hanggang sa dumating ka sa punto na pagod ka na. Pagod sa pag-iwas. Pagod sa pag-pretend na okay ka lang. Pagod sa pakikipaglaban sa sarili mong emosyon.
At doon mo marirealize na minsan, ang tunay na lakas ay hindi ang manatiling matigas. 3. Pride versus love. Bakit nauuna lagi ang ego mo? Mahal mo siya. Walang duda doon. Pero may mga pagkakataon na kahit alam mong masasaktan siya, pinipili mo pa ring manahimik. Pinipili mong hindi mag-reach out. Pinipili mong panindigan ang sarili mo kahit alam mong may mali ka rin. Dito nagsisimula ang labanan ng pride at love. Sa psychology, ang ego ang bahagi ng sarili mo na gustong manatiling tama, kontrolado at hindi nasasaktan. Samantalang ang love, handang magbigay, umintindi at minsan magpakumbaba para sa kapakanan ng relasyon. Pero bakit mas madalas manalo ang ego? Dahil ang ego ay immediate ang proteksyon. Pinipigilan ka nitong maramdaman ang hiya, rejection, at pagkatalo. Sa sandaling magpakumbaba ka, parang inilalagay mo ang sarili mo sa panganib na masaktan. Kaya kahit mahal mo ang isang tao, may parte sa iyo na nagsasabing, huwag kang mauna. Huwag kang mag-sorry. Hintayin mong siya ang lumapit. At sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang ego mo, unti-unting natatalo ang love. Hindi agad-agad, hindi halata, pero mararamdaman mo ito sa pagbabago ng koneksyon nyo. Mas nagiging malamig ang usapan. Mas nagiging maiksi ang pasensya. Mas nagiging madalas ang katahimikan. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na ito tungkol sa kung sino ang tama, kundi kung sino ang unang bibitaw. Ang masakit, pareho kayong may pagmamahal. Pero pareho rin kayong hindi handang isuko ang pride nyo. Kaya sa halip na magtagpo sa gitna, pareho kayong umatras. At doon mo maiintindihan na minsan, hindi kakulangan ng love ang dahilan kung bakit nasisira ang relasyon. 4. Ang totoong dahilan kung bakit hindi ka marunong mag-sorry. Hindi ka naman masamang tao. Alam mo kung kailan ka nagkamali. Alam mo kung kailan ka nakasakit. Pero sa tuwing kailangan mong magsabi ng sorry, parang may pumipigil sa'yo. Napapahinto ka. Naninigas ka. At sa huli, pinipili mong manahimik na lang. Maraming tao ang iniisip na ang hindi pagsusori ay dahil sa kayabangan. Pero sa psychology, mas malalim ito kaysa doon. Ang totoo, ang paghingi ng sorry ay hindi lang simpleng pag-amin ng mali. Para sa isip mo, ito ay pag-amin na hindi ka perpekto, na may pagkukulang ka, na may pagkakataon na ikaw ang nakasakit. At para sa iba, mahirap itong tanggapin. Lalo na kung lumaki ka sa environment na ang pagkakamali ay pinaparusahan. O kung saan ang pagiging tama ang sukatan ng halaga mo bilang tao. Sa ganitong sitwasyon, natutunan mong protektahan ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkakamali. Kaya imbes na umamin, mas pinipili mong i-justify ang ginawa mo. Mas pinipili mong baliktarin ang sitwasyon. O kaya naman, mag-withdraw at umiwas sa usapan. Hindi dahil ayaw mong ayusin, kundi dahil ayaw mong maramdaman ang bigat ng pagiging mali. Pero ang hindi mo napapansin, habang iniiwasan mong magsabi ng sorry, mas lalo mong pinapalayo ang mga taong mahalaga sa'yo. Dahil para sa kanila, hindi ito tungkol sa pagiging tama o mali, kundi sa pagiging accountable. Ang simpleng sorry ay hindi nagpapababa sa'yo. Hindi nito tinatanggal ang halaga mo bilang tao. Sa katunayan, ipinapakita nito na kaya mong harapin ang sarili mo kahit hindi ito komportable. At minsan, iyon ang tunay na sukatan ng maturity. Hindi kung gaano ka kadalas tama. 5. Ang depensa mong mukhang lakas. Pero takot lang pala sa panlabas. Mukhang matatag ka. Hindi ka basta-basta nagpapakita ng emosyon. Hindi ka agad umaamin ng mali. At hindi ka yung tipo ng tao na madaling maapektuhan. Para sa iba, parang lakas yun. Pero sa psychology, may posibilidad na hindi ito tunay na lakas. Isa itong depensa. Ang pride ay kadalasang ginagamit ng isip para protektahan ka sa mga bagay na kinatatakutan mo. Takot na ma-reject. Takot na maliitin. Takot na hindi sapat. Kaya natutunan mong magtayo ng pader.
Sa tuwing may taong lalapit at pwedeng makakita ng tunay mong nararamdaman, umaatras ka. Sa tuwing may pagkakataon na kailangan mong maging vulnerable, pinipili mong magmukhang matigas. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil yun ang paraan mo para hindi masaktan. Sa isip mo, mas mabuti nang hindi sila makalapit kaysa makita nila ang kahinaan mo. Mas mabuti nang ikaw ang may kontrol kaysa ikaw ang maiiwan. Pero habang pinoprotektahan mo ang sarili mo, may kapalit ito. Unti-unti, nahihirapan kang makabuo ng tunay na koneksyon. Dahil ang mga taong gusto kang makilala, nahihirapang lampasan ang pader na itinayo mo. At kahit may mga taong handang manatili, napapagod din sila. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil pakiramdam nila, hindi mo sila pinapapasok sa mundo mo. Ang masakit, sa likod ng pride na yon, may parte sa'yo na gustong magtiwala, gustong mag-open, gustong maramdaman na hindi mo kailangang magpanggap, pero natatakot ka. Kaya pinipili mong manatili sa comfort ng pagiging matigas, kahit alam mong nagiging hadlang ito sa kaligayahan mo. 6. Bakit ka nahihirapang umamin ng mali? Alam mo sa sarili mo na nagkamali ka. Ramdam mo ito. Pero sa tuwing kailangan mong umamin, parang may pumipigil sa'yo. Bigla kang nagdadalawang isip. Naghahanap ka ng dahilan. O kaya, pinipili mong manahimik. Bakit nga ba ganun kahirap umamin ng mali? Sa psychology, ang pag-amin ng mali ay direktang tumatama sa self-image mo. Lahat tayo may imahe ng sarili natin na gusto nating panatilihin. Gusto mong isipin na ikaw ay maayos, tama, at may kontrol sa ginagawa mo. Kapag umamin ka ng mali, parang nababasag ang imahe na iyon. Kaya ang isip mo gumagawa ng paraan para protektahan ka. Nagja-justify ka. Ibinabalik mo ang sisi sa iba. O kaya, dinidismiss mo ang nangyari para hindi mo kailangang harapin ang katotohanan. Hindi ito dahil gusto mong maging mali ang iba, kundi dahil gusto mong manatiling buo ang tingin mo sa sarili mo. May koneksyon din ito sa ego. Ang ego mo ay ayaw makaramdam ng kahinaan o pagkatalo. Para dito, ang pag-amin ay parang pag-surrender. Kaya ginagawa nito ang lahat para maiwasan niyon. Pero may kapalit ang pag-iwas. Habang hindi mo inaamin ang mali mo, hindi ka natututo. Nauulit ang parehong pattern. At unti-unti, naaapektuhan ang relasyon mo sa ibang tao. Dahil para sa kanila, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo. Ang pag-amin ng mali ay hindi nagpapahina sa'yo. Sa totoo lang, nangangailangan ito ng mas matinding lakas. Lakas na harapin ang sarili mo, tanggapin ang pagkukulang mo, at maging handa na magbago. At doon nagsisimula ang tunay na growth, hindi sa pag-iwas sa mali. 7. Ego over everything. Paano sinisira ng pride ang buhay mo? May mga taong hindi basta-basta sumusuko. Kailangan lagi silang tama. Kailangan sila ang nasusunod. At sa bawat sitwasyon, ginagawa nila ang lahat para mapanatili ang imahe na sila ang may kontrol. Sa unang tingin, parang lakas iyon. Pero sa psychology, may ibang kwento sa likod nito. Kapag inuuna mo ang ego mo sa lahat, unti-unti nitong binabago ang paraan ng pag-iisip mo. Hindi ka na nakikinig para umintindi. Nakikinig ka na lang para sumagot. Hindi ka na naghahanap ng solusyon. Naghahanap ka na lang ng paraan para mapatunayan na ikaw ang tama. At doon nagsisimula ang problema. Sa mga relasyon, nagiging mahirap kang kausap. Kahit maliit na bagay, lumalaki dahil ayaw mong magpatalo. Sa trabaho o sa pang-araw-araw na buhay, nahihirapan kang tumanggap ng feedback dahil pakiramdam mo, ito ay pag-atake sa sarili mo. Unti-unti, nagiging sarado ang mundo mo. Ang mga tao sa paligid mo, nagsisimulang umiwas. Hindi dahil ayaw ka nila, kundi dahil pakiramdam nila, hindi ka na marunong makinig. Hindi ka na marunong umintindi. At higit sa lahat,
hindi ka na marunong umamin. Ang masakit, madalas hindi mo ito napapansin. Para sa'yo, ikaw lang ang naninindigan. Ikaw lang ang matatag. Pero sa totoo lang, unti-unti mo nang sinisira ang mga koneksyon na mahalaga sa'yo. Dahil sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang ego mo, may taong napapalayo. May usapan na hindi natutuloy. May relasyon na hindi naaayos. May pagkakataon na nawawala. Hanggang sa dumating ang punto na nag-iisa ka na lang. Hindi dahil wala ng tao sa paligid mo, kundi dahil itinulak mo sila palayo habang pinipili mong panatilihin ang pride mo. At doon mo maiintindihan na ang ego, kapag sobra, hindi na proteksyon. 8. Hindi ka malakas, mayabang ka lang. The dark side of pride. May mga taong tingin nila sa sarili nila ay matatag. Hindi sila humihingi ng tulong, hindi sila umaamin ng mali, at hindi sila basta-basta nagpapakita ng emosyon. Para sa kanila, iyon ang ibig sabihin ng lakas. Pero sa psychology, may manipis na linya sa pagitan ng pagiging malakas at pagiging mayabang. Ang tunay na lakas ay marunong umintindi, makinig at tumanggap. Pero kapag pride ang nangingibabaw, nag-iiba ang lahat. Hindi mo na pinapakinggan ang iba, hindi ka na bukas sa correction. At kahit malinaw na may mali, pinipilit mong ikaw pa rin ang tama. Hindi na ito lakas, isa na itong depensa. Kadalasan, ang labis na pride ay nagmumula sa insecurity. Sa takot na baka hindi ka sapat. Sa takot na baka kapag nakita ng iba ang kahinaan mo, mawala ang respeto nila sa'yo. Kaya ginagawa mo ang lahat para magmukhang matatag. Pinipilit mong itaas ang sarili mo. Minamaliit mo ang iba para hindi ka magmukhang mababa. At iniiwasan mong ipakita ang totoong nararamdaman mo. Pero habang ginagawa mo ito, mas lalo kang naglalayo sa realidad. Dahil ang mga taong tunay na malakas, hindi natatakot magpakumbaba. Hindi nila kailangang patunayan ang sarili nila sa bawat sitwasyon. At hindi nila ginagamit ang pride para takpan ang kahinaan nila. Ang problema, kapag nasanay ka sa ganitong mindset, mahirap itong bitawan. Dahil dito mo binuo ang sense of identity mo. Dito mo hinugot ang pakiramdam na may control ka. Pero may kapalit ito. Unti-unti, nawawala ang authenticity mo. Nahihirapan kang bumuo ng totoong koneksyon. At kahit may mga taong lumalapit, pakiramdam mo, hindi ka nila tunay na nakikilala. Dahil ang pinapakita mo hindi ikaw, kundi ang version mo na ginawa ng pride. 9. Ang invisible wall na humaharang sa kaligayahan mo. May mga pagkakataon na hindi mo maipaliwanag kung bakit hindi ka masaya. Wala namang malaking problema. May mga tao ka sa paligid. May mga pagkakataon ka para maging okay. Pero sa loob mo, parang may kulang. Parang may harang na hindi mo makita. Sa psychology, maaring ang harang na iyon ay pride. Ang pride ay parang invisible wall na unti-unti mong binubuo sa paligid mo. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong hindi mag-open, nadadagdagan ito. Sa bawat pagkakataon na ayaw mong magpakumbaba, mas lalo itong tumitibay. Hanggang sa hindi mo na napapansin na nakakulong ka na pala. Sa labas mukhang maayos ka. Kaya mong makipag-usap. Kaya mong makisama. Pero sa loob, may distansya. May bahagi sa iyo na hindi mo pinapakita kahit kanino. Dahil natatakot ka. Takot na baka kapag nakita nila ang totoong ikaw, hindi ka nila tanggapin. Takot na baka kapag nagpakumbaba ka, mawalan ka ng value. Takot na baka kapag nagtiwala ka, masaktan ka lang ulit. Kaya pinipili mong manatiling safe. Pero ang pagiging safe, hindi laging nangangahulugang masaya. Habang pinoprotektahan mo ang sarili mo, napuputol din ang mga pagkakataon na maramdaman ang tunay na connection. Hindi mo maabot ang lalim ng relasyon dahil may pader na pumipigil. At kahit gusto mong maging masaya, hindi ka makatawid. Dahil ang pride mo ang nagiging hadlang. Ang mahirap, hindi ito madaling makita. Hindi ito obvious tulad ng galit o lungkot. Tahimik lang ito. Nakasanayan mo na. At pakiramdam mo,
Normal lang. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, mapapansin mong ang mga pagkakataon na sanay nagpasaya sa'yo, pinili mong iwasan. Ang mga taong sanay nakalapit, pinili mong ilayo. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil mas pinili mong panatilihin ang pader na iyon. At doon mo maiintindihan na minsan, hindi kakulangan ng oportunidad ang dahilan kung bakit hindi ka masaya. 10. Bakit ka laging gusto mong manalo? The hidden psychology of pride. Napapansin mo ba na sa halos lahat ng sitwasyon, gusto mong ikaw ang tama? Kahit simpleng usapan lang, nagiging debate. Kahit maliit na bagay, pinipilit mong patunayan ang punto mo. At kapag hindi ka nanalo, parang may kulang. Sa psychology, ang ganitong behavior ay konektado sa pride at sa malalim na pangangailangan na maprotektahan ang self-worth mo. Para sa isip mo, ang pagiging tama ay hindi lang tungkol sa argumento. Ito ay tungkol sa halaga mo bilang tao. Kapag ikaw ang nanalo, pakiramdam mo may kontrol ka. Pakiramdam mo sapat ka. Pero kapag ikaw ang mali, parang may nababawas sa tingin mo sa sarili mo. Kaya ginagawa mo ang lahat para maiwasan iyon. Nakikipagtalo ka kahit hindi na kailangan. Hindi ka basta sumasang-ayon kahit may punto ang iba. At minsan, mas pinipili mong ipaglaban ang pagiging tama kaysa panatilihin ang kapayapaan. Hindi dahil gusto mong makasakit, kundi dahil ayaw mong maramdaman na ikaw ay kulang. Pero may kapalit ang ganitong mindset. Unti-unti, napapagod ang mga tao sa paligid mo. Hindi dahil mali ka palagi, kundi dahil pakiramdam nila, wala silang lugar para magsalita. Wala silang chance na marinig. At habang pinipilit mong manalo sa bawat pagkakataon, may mga bagay kang natatalo. Mga relasyon na nasisira, mga pagkakataon na nawawala, mga koneksyon na hindi na ibabalik. Ang totoo, hindi lahat ng sitwasyon ay kailangang may panalo at talo. Minsan, mas mahalaga ang pag-intindi kaysa sa pagiging tama. Mas mahalaga ang koneksyon kaysa sa kontrol. At minsan, ang tunay na growth ay nagsisimula sa pagpayag na hindi ka laging panalo. Sa huli, hindi talaga kalaban ng pride. Ito ay parte ng sarili mo na gustong protektahan ka. Pero kapag hinayaan mo itong mangibabaw, unti-unti nitong kukunin ang mga bagay na mahalaga sa'yo. Mga relasyon, mga pagkakataon, at kahit ang sarili mong kapayapaan. Minsan, hindi mo kailangang manalo sa lahat ng laban. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong bumitaw, umamin, makinig, at magpakumbaba. Dahil sa dulo, hindi ang pagiging tama ang magpapasaya sa'yo, kundi ang pagiging totoo. Kung may isang bagay kang natutunan sa video na ito, sana ay dalhin mo ito sa araw-araw mong buhay. Dahil ang maliit na pagbabago sa pag-iisip, pwedeng magdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng pakikitungo mo sa sarili mo at sa ibang tao. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.